Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talaga yan sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si Bangag Jr. Matapos nga mahuli ang kanyang tauhan at sumuko ay agad nga nagbigay ito ng mga ebidensya at mga pruweba. Dito nga natin mapapatunayan na ayon nga sa tauhan ni Kuding ng Norte ay hindi niya masikmura ang mga kawalbalan na ginagawa ni Bangag Jr. sa loob mismo ng palasyo, lalong-lalo na ang ginagawa nga ni Lisa Tanas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na rin masikmura ng kanilang mga tauhan ang kanilang mga katiwalian na ginagawa sa bansang Pilipinas. Kaya naman yun ay talagang magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan at pawang kasinungalingan lamang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagpapagang mga balita. Delete it recently. 'Di ba? Anong mga kasinungalingan ni Bangag sa kanyang ano, kanyang ah, ano 'yan? State of nothing progress, walang na-achieve. Ano sabi niya? Mayroon ng dagdag na sahod ang ating mga manggagawa, chuchu. The next day, ayun, TRO, hindi pinapatupad yung 85 na aumento sa sahod ng mga manggagawa. See that? Masosolusyonan na natin, bababaan natin ang inyong kuryente, tatanggalin natin yung system loss. O later on, anong sabi ni Manny Pangilinan? Hindi kaya, saan namin kukunan yan? Okay? Hindi magsasurvive ang negosyo. So lahat yun ay kasinungalingan para lang may mabanggit si Bangag sa kanyang kasonangalingan. Yan ang katotohanan. And today, actually, laman ng balita, nakalaya na pansamantala si Bong Revilla. Nakalaya na siya, nakapagpiyansa niya. Ano man na dwell sa topic niya, okay? So ang pinaka-okay, nakalaya na siya, good. Ilaban niya kung ano man laban niya. I hope, 'di ba, si Senator Jinggoy Estrada naghain din ng piyansa at si Mike Defensor at I think si Senator Marcoleta. Lahat patitikimin kayo ng hagupit ni Lisa Tanas. Yeah, 1 million bail. Maliit lang yan kung tutusin. Okay? Pluscom, 1 million bail. Habang kayo ginagago, papatuloy na nagpapakalat ang MMDA. Kaya bumaba sa Maynila kasi hinaharangan ng basura ang mga drainage system. Puro kaputahan, di ba? Puro kasinungalingan lahat ang ginagawa ng Marcos Bangag. Alright? So yan ang ginagawa sa inyo. Every single day na lang, mga kababayan, puro kasinungalingan. Puro panggigipit. Hanggang ngayon, hindi pa nadadampot ang kanyang pinsan. Laging may mga bagong patotsada. Pantay na hustisya lamang hinihingi ko. Hindi ako uurong sa laban na ito. Hindi ako matitinag. Yan ang sabi ni Romualdez. Puro lahat kasi alam mo kung ganito kasi yan. Huwag na tayo magpapaniwala sa mga magpamilyang ito. Alam mo kung bakit? Kung totoong nag-aawa yan. Kung totoo na si Romualdez na idadamay niya lahat, bakit hindi niya pa ilabas ngayon? Di ba matipid siya? You have to read between the lines. Si Bangag, hindi binanggit yung pangalan niya. Meron na tayong dating speaker na kakasuhan. Si Romualdez, hindi rin na siya nagsasalita. Kung sinong isama niya sa lupa, ililibing niya. Wala siyang binabanggit. Anong sabi lang niya? Patapat ng hostisya lamang hinihingi ko. Hindi ako uurong sa laban na ito. Sino bang kalaban niya? Di ba? Ang yawa niyang pinsan, ang administrasyon. Pero basahin natin to. Kinwestiyon ni dating House Speaker Tambaloslos ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya ng 18 ex-Marine bodyguards para sa isinagawang investigasyon na kinaharap niyang flood control complaints.
Sabi ni Tambalos, ito ba ang patas na investigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan ng cyber libel at perjury. Gagamit pa rin para lang ituro ako at ako lamang? Yun ang sabi niya. Ito nga ang question eh. Siraulo nga itong ombudsman. My point dito si Romualdez. Tinanggap para kunwari kakasuhan siya kasi para nga gamitin sa SONA. Pero kanasuhan ang 18 Marines kasi daw perjury. Paano mo gagamitin ngayon yan laban kay Tambaluslos kung kinasuhan mo ng perjury? Tama siya dun. But we all know na kung saan nang konbenyente ang mga naratibo, kung sa bangag lang o mapapakinabangan nila, di ba, yun ang gagamitin nila. Hindi na, mga kababayan, pag hindi na pabor sa kanila, kakasuhan nila. Di ba? Yan ngayon ang ginagawa ng bangag administration na ito. Patuloy na kabarumbaluhan ang ginagawa. Ayan, headline. Puro Revilla, nakalaya na, ganyan. Puro nakalaya na si Revilla. Alright? Ito ang laman ng balita ngayon. Habang sila ay nagnanakaw every single day, ayan, pinagkakaguluhan na si Revilla ngayon sa kanyang paglaya. Alright, di kasi nadala-dala no? Wala kasi silang kadala-dala, mga kababayan. Sabi ko nga, kung ikaw ay aktor ka na, politiko ka na, dapat masaya ka na sa mga accomplishment mo sa buhay. Gumawa ka na ng tama, maglingkod ka sa bayan, kasi kung meron ka ng sobra-sobrang pera to enjoy your life with your family, ano pa ang kailangan mo sa mundo? Ang problema, sa iba ay hindi makontento, ganid katulad nitong bangag administration na uubusin nila ang kaban ng bayan. I'm telling you. I told you so pala. I told you so. Since 2022. Kumilos na kayo! Mga kakampi ni Pangulong Duterte, uubusin kayo! Kakasuhan kayo, tanim kaso, di ba? Sinabi ko yan. Yung bunganga ko dito, parang bratatatatat every single day. Single. Single yan, Dudong. Every single day, nagsasalta si Marlica dito na magkilos na kayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo kumikilos. Lahat targetin. Robin Padilla nag-file ng counter affidavit sa obstruction complaint. Ano pa? Lacson, ano ang sabi niya? Natanggap na raw ng Office of the Ombudsman ang sinumiting ebidensya ni Lacson tungkol sa ghost project ni Alan Cayetano o sa Taguig. My God, every single day, ito ang nilalaman ng mga balita. Lahat tina-target ang ating mga kakampi sa Senado. Ghost electricity na binabato dito sa mga Leviste, 1st District ng Batangas. Saan pupulutin ang ating bayan? Kilos protesta sa pagsuspend ng NCR wage hike. Diba? After natin, yan. After ni Bangag manawagan, na kunyari nagtaas-taas, pinalakpakan ng mga demonyo, okay, ng mga hiudiputang, mga alpot, pinalakpakan ng maleta kongresa. Ayun, hindi naman pala ipinatupad. Tama kayo. Dapat talaga mag-people power na. Wala nang ibang option. Lahat kasi nungalingan. Kahapon, pinag-usapan natin na nag-message si Inday Sara, VP Sara, sa kanyang Facebook page na misleading yung balita ng Abante. Today, humingi ng paumanin ang Abante kay Vice President Sara Duterte ng video na kanyang talumpati sa isang rally sa labas ng ICC. Sa detention facility sa The Hague. Okay, sa isang pahayag ng Abante, hindi ito, sabi niya, sa isang pahayag nilinaw ng Abante na hindi ito ang eksesibong pinagmulan naturang video at marami ring media outlet ang nagbahagi ng parehong clip. No, hindi mo pwedeng dahilan yan, Abante.
'Di ba? Dapat tama yung konteksto mo. Sabi niya, hindi exclusive source ang Abante ng naturang video. Marami ring ibang media outlets sa nagbahagi ng parehong clip. Walang problema kung nagbahagi ka ng video na yon. Basta ang headline mo lang ay tama. Ang headline mo kasi, parang sinabi ni Inday Sara, na nambabae yung kanyang asawa at magbabayad siya ng 5,000 na taga-gurgur. Yun ang problema sa iyo. At least natuto ka, Abante tonight. Right? Walang problema yung clippings, hindi naman splice yung clip. Ang in-splice, no, yeah, I cannot use the word splice. Ang ginawa mo lang kasi misleading. Hindi mo pwede yan na sasabihin, ay kasi yung tatlong tagapagbalita, ay tatlong media, nag-post lang din naman sila. Nag-post sila. Pero yung kanila, maaring tama yung konteksto ng video. Di ba? Kasi ang ginigit ni Inday Sara doon, na laganap ang gun violence sa Pilipinas na pwede kang mag-hire ng taga-gurgor ng 5,000 na lamang. Ganon niya isinasalarawan ang talamak na kawalan ng hustisya, kawalan ng peace and order sa ating bayang lupang tinubuan na minamahal pero binababoy ng bangag na administrasyon. Yan ang konteksto. Ano yan? Nagbigay siya ng example ng paghahalimbawa na kunwari, ang problema kasi, yun na minsan namin sin-present, kasi iba tayo mga Bisaya minsan magsalita eh. Di ba? Pero dapat common sense kung ikaw ay what? Kung ikaw ay media. Sabi niya doon, nag-example, nagkukwento siya na ganito, ganyan, talamak ang violence sa atin sa Pilipinas. Sabi niya, I have a husband, kunyari. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. Do you think, granting, kunyari lang, for the sake of the conversation, na merong kanya, kunyari may ganon na mistress. Do you think stupid si Inday Sara na sasabihin niya, yung asawa ko may ganito, may ganyan? Diba? Hindi siya stupid katulad ni Lisa Tanas. At ni Bangag na tumutuwad-tuwad at nag-o-orgy-orgy. Yan ang pagkakaiba, mga kababayan. So, gusto lang talaga nilang baliktarin ang mga pangyayari laban kay Inday Sara. Patuloy nila, okay? Nonsense daw ang sinasabi ni Inday Sara, pero lagi nilang pinag-uusapan si Inday Sara. Itong hayop na Impacta Claire Castro na ito, right? Dapat sa'yo, ikaw, Aimee, dapat anuhin mo na to eh. Ha? Ikaw, Aimee, sabi ko sa'yo, bibilib lang ako sa'yo. Kapag ginamit mo yung ano mo, yung deadly weapon mo. yung deadly weapon mo, you know? Para sa mga chismosa. Pero tingnan nyo, wala na tayong tamulmol. My God, nawala na tamulmol ni Palangga. Ano sa pag gumanon talaga ako. Pero wala na yung dati, oh. Yung parang may bola ka dito. Effective ang ating calorie deficit diet. Alright. So, ngayon mga Palangga, okay, yaan ang paulit-ulit. Diba? Paulit-ulit. Manatanggal na ang system law sa inyong mga bill sa kuryente. Wala naman pala. Pinagkakaabalahan lahat nila itong mga ulaga na to katulad ng mga makakaliwang grupo, mga grupo ni Dilimang mahilig sa saging. Pati pagbiyahe ni Inday Sara, dapat itigil na daw ang pagbiyahe ni Inday Sara. Bakit nyo patitigilin? Bakit si Marcos Jr. ayaw patigilin ng mga grupong ito? Ang sabi nung kulot, okay, yung kulot na makakaliwang grupo na mga kabataan party list na front na mga rebelding makakaliwang grupo, mga kababayan. Sana hindi na siya pumunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi nila alam kung anong nangyayari dito sa bansa. Sabi niya, hindi niya alam, bullshit. Kita nyo? Ganito kadiktador yung mga hayop na to. Pag si Marcos pumunta sa ibang bansa na tumutuwad ang buli sa San Francisco, ayon kay Tubig, kay Dean, di ba? Expose ni Dean. At nagdudurog dito sa Beverly Hills, kasama yung namatay, at ang kanilang mga kasabwat, okay lang. Hindi sinisita ng mga makakaliwang grupo at ang mga grupo ni Dilima. Okay?
At ang ginagamit, pondo ng bayan, isang eroplano sila, kasama pa yung mga yaya nila, yung mga taga-tuwad nila and everything. Si Sara, kung hindi nila pinakidnap ang tatay niya, si Pangulong Duterte, ba't naman pupunta ng Hague yan? Ang puta. At hindi pera ng bayan ang ginastos ni Inday Sara. Alam mo kung Inday Sara, shout out sa iyo, Day. Alam mo, Day, mag-travel tayo ng mag-travel. Ako driver mo. Mag-travel tayo ng mag-travel. KKB tayo. Kanya-kanyang bayad. Ako driver. Nag-drive na ako sa Europe eh. Di ba? Iikot kita dyan ng Europa. Ang yabang, ano? Palibasa, nakapag-drive ako. Hirap mag-drive sa Europa. Ang liliit ng kalye. Yeah, mag-drive tayo ng mag-drive. Karapatan mo yan. You're young, you're beautiful. Let's explore. As long as hindi ka gumagastos ng pera ng bayan, you need a break. Kailangan ng break ni Inday Sara. Kailangan ako ang kasama niya. Kailangan yung lola niya. Papadrive ko siya. Ako driver mo. Asar kasi, asarin din to mga to, ano? Yeah. Ikutin natin ang Germany, Switzerland, lahat. Oh, di ba? Buisit. Kainis. Pati ba naman yon? Si Sara, personal money naman yung ginagastos niya. Ako muna ang mag-substitute kay Kateki. Medyo malaki naman ang katawan ko, pwede ako maging bodyguard. Although pumapayat-payat na tayo ng konti. Kateki ako na muna, I'll take over. Kayang-kaya ko na yan. Wala puro Inday. Diba? Si Inday Sara, wala na silang ibang, hindi na sila nakontento, nagawa na, luto na yung jutang ginimis na impeachment, maleta impeachment na yan, mga kababayan, mga hayop to, mga wala ng awa, si Pangulong Duterte, pinakulong ni Bangag, pinakidnap ni Bangag, 81 years old, nagkakaroon na ng bed sore. Yeah, kung pwede nga lang what do you call it? Mag-volunteer as a private nurse, private caregiver ni PRRD. Ang dami dyan sa Hague na nagvo-volunteer. 'Di ba? Hindi naman nila inaalaw. O private doctor, anyone? 'Di ba? Maraming gustong tumulong, Alam mo si PRRD, kailangan talaga yan ng kausap everyday. That's my business. Yung ganyang edad, mga kababayan. Kailangan yan. Kung ako private nurse si PRRD, masaya-saya siguro. Good morning, PRRD! Ito ang mga eksena natin today. Anong gusto mong breakfast, PRRD? Pagluto kita. Diba? I wish lang, andyan pala si Yanelet. Meron pala siya talagang, meron siyang, tawag dyan? Meron pala siyang partner. Wag na ako mag-ambisyon. Just wishful thinking. Oo nga naman, nakalimutan ko, andyan naman pala si Miss Yanelet. I think may magbibisita na siya, very soon ba? Palangga, takatakbo ba sila sa tanas? Tanong mo sa puting ahas. Well, nabanggit ko na yan dati. Alam mo, anything is possible sa 2028. Kaya nga sila nagnanakaw. Yes, nurse din si Madam Hanelet, sabi niya. Kaya nga nagbuelo tayo, di ba? Alright, gusto nga niyang, sana nga i-allow siya na kung pwede magstay siya doon pareho, parang, para may kasama si PRD. But wishful thinking ko lang naman para maalaga kasi yung sore na yan. Kailangan lang kasi ng activity yan, lotion, like A&D, Vaseline, exercise, 'di ba? Yung mga lahat 'yan dapat meron talaga siya. Syempre pag walang nagmo-motivate sa kanya, magkakaroon talaga siya ng sore, ng mga patsi-patsi, mga pula-pula. Kaya kawawa talaga. Ito yung resulta ng jutang genimis na Bangag na to. Yan sabi ko nga, masyadong yung mundo, yung ako personally, masyado ako na-attach, okay, sa issue sa Pilipinas na I can just keep my mouth shut, sabi ko nga, 'di ba? Magpaka-busy lalo. Although I'm really, really busy. 'Di ba? Pero hindi ang wish ko hindi pa nagagrant Matanggal si Bangag o pumantay ang paa niya. Makalaya na si PRRD. O magpresidente muna si Sara, makalaya si PRRD.
at bitayin silang lahat. With that, pwede na akong tumigil. Pwede na uli ako mag-bold star. 'Di ba? Pwede tayong mag-bold star sa ating channel kung lahat mga yan mangyayari. Kasi sobra eh. Hindi tayo pwedeng tumigil palangga. The reason why gusto nila akong gurgurin. Gusto tayong gurgurin ng mga kritiko. Kasi araw-araw ba naman tayo bumubula, hindi bumubula, bumubuga ng apoy. Right? Araw-araw tayong bumubuga ng apoy. Ayaw ni Satanas ng ganito. Kaya nga nag-hire sila ng mga troll farms, di ba, ng mga trolls. Kaya ganun na lang sila. Walang hiya. Yun. What else, mga kababayan? Ano pa ang mga eksena today? Oh. Yeah, narinig yun naman siguro na napakatapang na sinabi ni Inday Sara na si Trillanes at si Bangag ang nasa likod ng ICC. Well, 2023 pa lang, pinasabog na natin lahat yung mga balitang yan. Right? In-expose na natin lahat yan. So kung makikita mo ang mga balita, puro Sara, alam mo, ayun, may nag-send sa atin, 36 attachment na mga balita. Puro Sara, puro Sara. Kukunti lang yung mga tungkol talaga sa ano. Oh. Sara Duterte hitman remark, nagsusuggest ng chuchu-chuchu. Nonsense itong mga ulaga kongresistas na ito. Habang ang utang natin, ang utang nyo sa Pilipinas ay 19 trillion. Ang budget na 7 trillion. Sa darating na 2027, ilalagay sa baby racket ni Bangag, na 17 billion. Diba? Grabe. From Espanya, thank you, Madam Marlica, sa pagmamahal mo sa pamilya Duterte. Ang mata ni Trillanes at Lisa Marcos matching. Sabi ni Ecclesiastes. I don't know, mga kababayan. Sabi ko nga, I'm very positive na makakamtan din natin ang hustisya. Maaring bukas, makalawa. Okay. Sabi ni Maricel Palangga, ikaw na ang papalit sa trono ni late Senator Miriam Defensor. Hindi naman natin kayang pantayan si Miriam. Magpaka-abogado muna ako bago ko siya mapantayan. Wala yun. Hindi natin kayang pantayan si Senator Miriam Defensor sa galing nun sa kanyang sa pagiging abogado niya. Di ba? Yung bibig siguro pwede. Pero when it comes to profession, magkaiba. But thank you for that, Palangga. I wish. Kaso lang wala tayong pera nun kaya hindi tayo nakapag-abugas siya. At even may pera ako ngayon, ayoko na. Nakakapagod na mag-aral, punyeta, di ba? At saka, hindi ka na 25. Mahirap na mag-memorya, right, ng mga bagay-bagay. Sabi ni Gorgor, Zorro, iwasan po yung spam. Bakit sino ba nagsa-spam? Sabi ni Jupeta, sana ba makalabas na si Tatay Digong? Lahat naman tayo wini-wish natin yan eh. Pero ang pinaka dapat talaga i-manifest natin